Purihin ng Diyos, intervoices sa mensahe ng awit. Faith is the antidote for fear. Kapag meron po tayong pananampalataya, lumiliit ang ating takot. Kapag lumalaki na ang ating takot, isa lang ang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Lumiliit ang ating pananampalataya. So kailangan ating ipanalangin sa Panginoon, Lord, increase my faith. Dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Sapagkat walang ibang vaccine sa takot, mga kapatid, kundi pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayong araw, mga minamahal, ay huling Sabado sa buwan ng July. Next Sabbath po ay August 2 na. And after ng August ay Ber month na. Ganun po kabilis ang ating panahon. Jesus is coming soon. Mga kapatid, may tinanong akong pastor na sabi ko sa kanya, how near is near? Gaano ba kalapit ang malapit na? Madalas kong naririnig sa mga lolo't lola ko noon, Jesus is coming soon. Pero ako'y may asawa na, may anak na, how near is near? Gaano ba kalapit ang malapit na? And ang sagot niya, mga kapatid, nearer than we first believe. Romans 13:11. Mas malapit na ngayon kaysa nung una tayong nanampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang ating pong serye ngayong week na ito ay From Stress to Success. Ang ganda po, no? From Stress to Success. Alam niyo po, mga kapatid, hindi ito coincidence. Pero gusto ko pong mag-spelling tayo today. Spell niyo po ang stress with ED. Sige nga po, mga kapatid. Stress with ED. Past tense, mga kapatid ko. Ready? Go! S-T-R-E-S-S-E-D. Pero kaya po yang i-transform ng Panginoon. Baliktarin ng Diyos. Yan po ay nagiging desserts. Uh-oh. Ganito yan, mga minamahal. Ulitin natin. Spell po natin ng stress na may ED. Sige po, ready, go. S-T-R-E-S-S-E-D. Pag binaliktad ng Diyos yan. Sige po. Spell desserts. S-S-E-R-T-S. The same ng binaliktad na stress. Kaya no wonder ang mga na-stress po ay dumadami ang kain. Mga kapatid, mga minamahal, kayang i-transform ng Diyos, baguhin ang ating buhay. Ano man ang sitwasyon meron tayo ngayon, yung stress ay nagiging desserts. At ngayong umaga, from stress to success. Amen. Mga kapatid ko, nagkaroon po ng Fujiwara effect. Si Bagyong Dante at si Bagyong Emong, na kung saan ang dalawang bagyo, sabi ng pag-aaral, alam niyo po ang ibig sabihin ng Fujiwara effect? Ang distance lang nila sa isa't isa ay more or less 1,500 kilometers. And sabi ng pag-aaral, mga kapatid ko, they dance together. Ha? Sila po'y magkasamang nagda-dance. Grabe naman. Ang dalawang bagyo nagsama, si Dante at si Emong. Kaya 1 week po tayong walang pasok. Sabi ng mga masama loob ng mga nag-work, sabi ng mga nag-work, ay may pasok pala kami. Kami pala'y mga alipi ng salapi. Walang pasok ang mga estudyante at nakalimutan ng mga young professionals, ay hindi na pala ako estudyante. Nag-work na pala ako. So hindi ka kasama. May pasok ka. Ayan. Mga kapatid ko, pero ang magandang balita, sa kabila ng mga bagyo, naroon lagi kasama natin ang Panginoon. Ako'y natutuwa na na-bless sa sinare ng aking misis. Mahilig po ako sa mga play of words, mga kapatid. Spell natin ang bagyo. Sige po. B
A-G-Y-O. Ang nasa gitna ng bagyo ay letter G. Sa gitna ng bagyo, nandun si God sa buhay mo. Kumusta po kayo mga kapatid? Binagyo po ba kayo? Hindi naman. Ang mga Pilipino po, kahit na medyo nakakaranas tayo ng mga ganon, ay nagagawa pa rin nating sumaya sa kabila ng mga panahong ito. Pero ang mabuting balita, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Ito po ang ating key text mga kapatid. Binasa ni Brother Vince kanina, ang ating kabataan na ating pong pinupuri ang Diyos sa Kanya pong tagumpay. Sinusundan ko ang ating mga kabataan, ang kanilang buhay, ang mga plans, and masaya ako na sila ay nasa Panginoon at nasa church. Basahin natin, church, mga kapatid ko. Ready? Begin. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Huwag tayong maging marunong sa sarili nating mata. Mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin nito, magpakumbaba tayo. The more we learn, the more we realize how ignorant we are. The more tayong nagpa-progress sa level ng understanding, the more tayong nag-gain ng knowledge, the more natin na-realize ang dami pa palang dapat matutunan. At ito ang magpapakumbaba sa atin, mga kapatid. Hindi ako ang mas magaling. We have no monopoly of knowledge, mga kapatid. Bawat isa ay may alam. At the more na natututo tayo sa buhay, the more na nagpa-progress ang ating kaalaman, the more nating nare-realize, mas marami pang mga bagay na dapat malaman. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Mga kapatid ko, samahan niyo ako sa Proverbs chapter 6. Ito po ay isi-share ko, mga minamahal. Sangayon po sa Book of Timothy, sa huling panahon, at ito na nga, palapit na pagdating ng Panginoon, habang palapit ang pagdating ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, maraming mga tao ang magkakaroon ng kati sa kanilang mga tenga at hindi nila nanaising makinig sa mga makabuluhang aral at ang gusto nila ay entertainment. Mga minamahal, sangayon sa isang profesor na nag-share po sa amin, nag-seminar sa mga CLC pastors, dahil sa paglago ng social media, alam niyo po ang attention span ng tao ngayon, hindi na po minuto, mga kapatid. 6 seconds. 6 seconds. Nag-joke ka, nagkaroon ka ng humor, nagkuha mo ang attention nila, maglalast lang po yun into 6 seconds. After that, naiiba na ang kanilang atensyon, wala na sila, hindi mo na sila makukuha. Kailangan mo ulit kunin ang atensyon nila. That's life nowadays, mga minamahal. Ito ang buhay natin ngayon. Tingnan nyo mga mag-asawa ngayon, nag-uusap. Ha? Oo, sige, kunin mo. Hindi na nakatingin sa mata. Ang nag-uusap na nandun na sa cellphone, kaya nagkamali. Sabi mo, sa ingin ko. Sabi ko, hindi. Kasi nga, hindi na nag-uusap ng mabuti, mga kapatid. Church, iwasan nyo yan. Mag-usap. Amen? Sabi na aming professor sa IAS, yung Koreano, mga kapatid, Korean pastor. He is the former president of the Northern Asia Pacific Division. Ang galing, mga minamahal. Si Dr. Kim, magsabi niya, ang tao ngayon ay tinatrap ni Satan. Tayo na ay high-tech, pero hindi na tayo high-touch. High-tech. Ito na ang buhay. Maanong ulam, nagchat-chat. Magkasama sa bahay yan. Anak, baba ka na, kain na. Nagchat-chat na sila, hindi na sila nag-uusap. Chinat-chat na, labas ka na anak sa kwarto, kain na. Wala nang pag-uusap, puro na high-tech. Wala nang high-touch. Mga minamahal, palitan natin. Tanggalin na natin. O hindi natin matatanggal. Iwasan na natin or i-lessen natin ang high-tech. Gawin nating high-touch. Talk to each other. Mag-usap. Magkaroon ng komunikasyon. Yung totoong komunikasyon.
Sabi ng misis ko, nung naniligaw ka pa sa akin, Daddy, lagi kang nakatingin sa akin, may mga bituin ng iyong mga mata. Nung tayo mag-asawa na, abay, iba na ang pag-uusap. Oh. Mga kapatid ko, lalo sa mga mag-asawa, please, mga anak, sinadya ng Holy Spirit na Proverbs 3 ang ating pag-aralan today dahil ito'y payo, personal advice. At darating ang panahon, ang sabi ng Biblia, hindi na natin nanaising makinig ng mga payo. Ang gusto natin lagi ay entertainment. Mga kabataan ko, mga magulang, ito ang aking motto. Saktan mo na ako ng katotohanan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong pasayahin sa kasinungalingan. Yun ang gusto ng tao ngayon. Gusto nila ma-entertain sila, gusto nila masaya, gusto nila okay. Pero mas gusto kong masaktan ng totoo kaysa pasayahin ako ng kasinungalingan. Mga minamahal, today, we will study ano ba ang advice ng Biblia at paano natin ito mapag-aaralan on a personal level. Let's go. Bakit nga ba tayo na-stress? From stress to success. Melda family, kumusta po kayo? Naka-plug in po ba ang mga charger? Maganda po ba ang pagkasaksak? Okay po ba? Nandito pa po ang attention ninyo? So far, so good po? Okay lang po? Nag-aalala ako kapag kayo nakatingala po eh. Ganon din po kami kapag exam, mga kapatid, nagiging propeta. Mga minamahal, eto na po. Ano ba ang nagkukos ng ating stress? Pwede po ba tayo mag-usap ng usap lang, parang kaibigan? Ito po yun, mga minamahal, bakit tayo na-stress. Una, Imelda family, are you ready? Handa na po ba kayo? Ito po ang una, bakit ka stress? Lahat po ito'y nag-uumpisa sa UN. Number 1. Ano yan, church? Kaya ka na-stress kasi member ka ng fraternityng Alpha sa Kana. Alam niyo po mga member ng Alpha sa Kana? Maglalaban na sana. Sa Kana lang. Mag-cellphone muna. Magluluto na sana. Sa Kana. Kaya ka natatambakan ang labahin mo sa bahay, ang labada mo para ng Christmas tree. Kasi nga hindi balanse ang alin? Schedule. Mga kapatid, ako'y pinagmasdan ko ang mga mayayaman, ang mga matagumpay na tao. For them, time is gold. Pero ako, kagaya kong mahirap, marami ang panahong baraha, tumambay, at kung ano-anong buhay. Church, kung gusto nating maging maunlad, nagkaroon tayo ng balancing schedule. May signal ako, church. Ito lang ibig sabihin ko, Pastor, ayaw ko ng schedule. Wala ako sinusunod na timeline. Church, ang Panginoon may sarili siyang time. Hindi po siya nag-work na masyadong mabilis. Hindi rin siya nag-work na masyadong mabagal. He is always on time. Ito lang po yan, mga kapatid, kung hindi kayo sumusunod ng schedule. Ito lang. Sa buong araw ba ninyo, may ginawa ba kayong kapaki-pakinabang? Dahil, mga minamahal, kapag ka ang buhay mo lagi ay buhay, ang araw mo'y lumipas lang na ikaw ay nasa selda. Ano po ibig sabihin? Ano pong English ng selda, mga kapatid? Cellphone. Kaya totoo, mga kapatid, marami na tayo ang nakukulong. Ito po ang palatandaan na adik ka na dito, mga kapatid. Hindi mo siya maibaba in 20 seconds. At kapag naibaba mo siya, gusto mo na agad kunin within 20 seconds. Kapag yun ang buhay mo, ikaw na ay cellphone addict.
Marami pong mga bata ang nasa National Children's Hospital, mga kapatid. Alam niyo, pabata ng pabata ang meron ng... Bakit? Sa gadget. Mga kapatid ko, please, balance your schedule. Make it a time. May goal ang buhay mo. Saan ba ako 5 years from now? Ano ba ang magiging buhay ko? Balansahin ko ang schedule ko. Kailangang may ma-accomplish akong something worthwhile. Church, ito po ang good news. Sa buong mundo, pinag-aralan nila. Ang mga Seventh-day Adventists sa kanilang buhay ay plus 10 sa mga hindi Adventists. Plus 10 years ang buhay nila. At pinag-aralan nila, mga kapatid ko, alam niyo po, kung 70 years ang nabubuhay ang isang normal na taong hindi Adventista, ang isang Adventistang tao ay nabubuhay 80 years, plus 10 years. Pinag-aralan nila sa loob ng 70 years, mga kapatid, sa loob ng 80 years. Yung plus 10 years pala, kaya pala may plus 10 ang mga Adventista. Ang 10 years na yon, in-spend nila on a Sabbath worship day. Mga minamahal, kinalculate nila. Kaya pala may plus 10 years na additional ang mga Seventh-day Adventists. Dahil yung 10 years na yon, in-spend nila, yun ay ang mga 10 years na araw ng Sabat na pagsamba natin sa Panginoon. Hindi sayang ang schedule mo na nandito ka sa church today. Plus 10 years. Bakit? Yun yung 10 years na tayo'y nagsabat worship sa Panginoon. Next, mga minamahal. Bakit ka na-stress? Unused talents. Hindi mo ginagamit ang talento mo para sa Panginoon. Mga kapatid, ako'y natutuwa. Lingunin niyo po muna si Elder Jim sa likod. Tingnan niyo po si Elder Jim sa likod. Ako po ay nabibless, mga kapatid. Tingnan niyo, tatakbo siya, mag-isa. Pero ngayon, natutuwa ako na may mga kabataan na tayong... Tingnan niyo nga po yung mga gwapo sa likod. Lingunin natin, mga kapatid. Salamat! Ang hirap kaya na si Elder Jim lang mag-isa. Di po ba? Mga kabataan, kung ang passion ninyo ay sa computer, kung ang gift ninyo ay sa computer, kailangan namin ng mga talento nyo para sa ating communication. Kung ang talent nyo sa art, si Arlo po, magaling po sa art. Kung talent nyo po sa art, please. Kung ang talent nyo po sa music, please. Gamitin nyo po yan, mga kapatid. Please, kumanta po kayo. Malaking bagay po. Ang hirap kaya, Sister Kiddy, di ba? Nag-a-assign ka ng kakanta, ayaw. Ako po ay hindi... Kagabi, mga kapatid, kumanta ako. Ang problema, pag uwi namin, umulan. Mga kapatid, kahit po hindi maganda ang aking boses, basta kumakanta. Hindi ako kasing galing na intervoices. Pero mga kapatid, yung ating mga talento, gamitin natin para sa gawain ng Panginoon. Amen? Please, please, church. Kung ang talent nyo po ay manalangin, sabihin natin, gusto ko pong makapag-participate. Sige nga po, mga kapatid, kung malakas ang loob ninyo, sino pa po rito ang hindi pa nakaakyat ng pulpito para gampanan ang kanilang part? Sabi ko na sa inyo, walang umaamin eh. I challenge you, mga kapatid. I challenge you. China-challenge ko kayo ngayon. Ito ang panahon na ang ating mga talento ay hindi mabubulok. Gamitin natin para sa Panginoon. Pag hindi mo ginamit ang talento mo, mai-stress ka. Mapapanis mo yan. Kukunin niya ng Panginoon. Please, mga minamahal. Si mami po, si Mrs., kinukuhang maging singer. Meron po tayong singing group sa district. Kinukuha siya maging singer. Sabi sa kanya,
Ma'am Dara, pwede ka bang maging member ng singing group? Sabi niya, Daddy, kakanta na ako. Sabi ko, ano ka ba? Ni-recruit ka lang nila kasi asawa ka ni Pastor Jeril. Pasaway din yung asawa no? Pasaway. Kaya nga, ayoko na lang mag-awit Tapos kakanta siya sa bahay, mga kapatid, kakanta siya. Oh, hallelujah! Lalapit si Pen. Sabi ni Pen, Mami, wag ka nang kumanta. Sabi niya, ganyan kayo ni Daddy mo Kaya hindi ako kumakanta Mga kapatid, anuman ang talento natin, gamitin natin sa Panginoon. Ako'y natutuwa sa ating mga kabataan, yung ating mga programming, yung gift yun ni Abel yung mga programming na yon. Oo, kasama si Dico, gift nila yon. Talagang nagagamit, mga kapatid. Please, mga minamahal, gamitin natin ang mga talentong ito sa Panginoon. Sa treasury, mga kapatid, kung gift ninyo ang treasury, please be part of the team. Be part of the team. Ako po ay nalulugod kapag after nating mag-worship, kinukumusta ko po sila. Kasi hindi sila kumakain para bilangin yung sacrifice na yun, mga kapatid ko. I praise the Lord for that. Kung yung gift ninyo ay doon, please, make yourself available. Mga kapatid, sa gawain ng Diyos, availability is greater than ability. Number 3, mga kapatid ko. Ano po ang unang kanina, mga kapatid? Unbalanced schedule. Number 2, unused talents. Number 3, bakit ka na-stress? Unconfessed sin. Mga minamahal, prinsipyo po ng pag-gym. Gulat ako kahapon na met ko si Kagawad sa SM Grand Central. Maglalaro po sila doon. Yes, very good yung mga exercise, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, yung prinsipyo ng pag-gym, kapag kauna, medyo mabigat sa iyo yung 5 kilograms, 10 kilograms. Mabigat sa iyo yan. Pero habang tumatagal ka sa gym, ay kailangan mag-level up ka. Mag-12, 13, 14, 15. Ganon po yun. Mga minamahal, ang mga sin, ang mga kasalanang hindi natin napapanagumpayan, bumabalik at bumabalik sa atin. Kapag ka napanagumpayan natin ang sin na ito, may mga panibagong level na naman na ibibigay sa atin, pero sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Gusto lang ng Diyos, i-confess natin ang ating mga sin sa Kanya. Mga kabataan, mga magulang, please, i-confess natin ang lahat ng ating sin sa Kanya. Ako po ay malungkot dahil mayroon akong mga pinag-pray, mga kapatid, sa ospital. And after praying, itinalaga sila sa Panginoon, sila po ay namatay. Pero sila ay nasa Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid ko, kahit nasa ICU, nakakarinig pa po ang tenga niyan. At ang tanong ko ay, kapatid, kung ikino-confess mo ang lahat ng iyong mga kasalanan, pisilin niyo ang kamay ko. Pinipisil po, mga kapatid, ang kamay. At alam ko pong kinukumpisal nila ang kanilang kasalanan sa Diyos. At alam kong namatay sila kay Kristo. Mga minamahal, huwag po kayong matutulog na hindi ninyo na-confess ang lahat ng inyong mga kasalanan sa Panginoon. Please, mga kapatid ko, i-confess ang lahat. Maging hindi tayo aware na kasalanan, i-confess natin sa Panginoon at alam natin na patatawarin tayo ng Diyos. Lahat ng kasalanang hindi na-confess, yan may magkukos po sa inyo ng stress. Mga minamahal ko, alam ko, nasa internet na tayo lahat. Naalala niyo po ba sa internet ang sumikat? Sa Coldplay concert? Yung CEO at yung HR manager niya, na ano lang yun, mga kapatid, camera lang yun. Hindi sila part ng concert, pero na-camera lang sila. Nahuli, nagkayakap. Ayun pala'y may kanya-kanya silang asawa. Mga kapatid, it's just a matter of time. Lahat ng mga hidden sin ay marireveal. At wag mong sabihin, Pastor, ako lang nakakaalam niyan. No!
Ang sabi ng Biblia, your sin will find you out. And it is now time to confess our sin. Amen. Number 4, mga kapatid. Ano po yan? Unresolved conflict. Ako'y nagtataka, mga kapatid. Ayaw na ayaw natin ng mabahong basura. Hindi tumatagal sa atin ng 5 minuto. Kapag may truck ng basura, may dala tayong basura, binibilisan natin at gusto nating ibigay agad sa garbage collector. Pero ako'y nagtataka. Kaya nating i-keep ang ating mga sama ng loob at galit ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 10 taon. Yun ay mas mabaho pa kaysa mabasura. Di po ako galit, mga kapatid, nagpapaliwanag lang po. Mga kapatid ko, kapag may unresolved conflict tayo, magdudulot po yan ng stress sa inyo, mamamatay kayo ng maaga. Bitterness is like drinking poison and expecting your enemy to die. Ikaw ang uminom ng lason, pero gusto mo siyang mamatay. Mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na. Pero ikaw ang uminom ng lason. Sinong mamamatay? Ikaw din. Church, mag-usap tayo ng puso sa puso. Meron pa po ba kayong unresolved conflict, mga kapatid? Please, it is now time, ibigay na yan sa Panginoon. Ako'y nagulat, mga kapatid ko, isang wedding, umattend po ako ng wedding, kami ng aking misis. Buti wala si misis ko po noon. Nag-CR kasi ako noon, pagbalik ko, nandun si misis sa kabila. Mayroon akong isang church na pinaglingkuran, mga kapatid, for so long a time. May isang kapatid na lumapit sa akin, mga kapatid, sa wedding. Bigla siyang lumapit sa akin. At bigla akong tinuro. Sabi niya, ikaw! Hindi kita mapatawad! Para akong gusto ko na lang matunaw, mga kapatid, ng panahong yon. Buti wala po ang misis ko noon. At tinuro-turo ako, sabi niya, hindi kita mapapatawad. Sabi ko, hala, humingi na ako ng tawad dito bago ako umalis. Bago ako umalis dun sa church nila, pinaglingkuran ko, humingi ako sa kanya ng tawad. Pero hanggang ngayon, sa loob pala ng 13 years, mga kapatid ko, hindi pa rin niya pala ako napapatawad. Mga kapatid ko, kung nababahuan tayo sa basura at hindi natin kayang dalhin for 10 minutes, mas mabaho po ang mga galit, sama ng loob, at ang mga unresolved conflict natin. Panahon na ito, mga kapatid. Panahon na para magkaroon ng reconciliation. Ipanalangin natin sa Panginoon. Amen? Kapag mayroon tayong mga unresolved conflict, mga kapatid, nai-stress tayo. Ito na ang panahon ng pakikipagkasundo. Malapit na ang pagdating ng Panginoon, huwag na tayo maghakot ng kaaway. Huwag na tayo maghakot ng kaaway. Pag-ibig na lang ang isipin, magkasundo na po tayo, mga kapatid. And number 4, mga kapatid, number 5, this is the most important, mga minamahal. Ano po yan? Bakit ka na-stress? Unclear purpose. Taas po ng kamay ang mga young professionals at mga kabataan namin. Taas po ng kamay, please. Mga kabataan, taas ng kamay. Mga kabataan, makinig kayo sa akin, lalo sa mga bagong graduate. Ang purpose ninyo, huwag kayong masyadong mag-focus sa career. Ang purpose ninyo ay ang maglingkod sa Panginoon. Secondary na lang ang kumita ng pera. Secondary yan, mga kapatid ko. I-prioritize ninyo, hindi ang career, kundi ang inyong paglilingkod sa Diyos. Pagka nag-focus kayo sa career, mga kapatid ko, matatapos ang pag-work ninyo nang wala kayong nadala sa Panginoon. Ang purpose ninyo, mapapurihan ng Diyos, may madala ako na kahit isa sa Panginoon, at yon ang aking major thing. Yun ang aking major, ang maglingkod sa Panginoon.
Ako'y natutuwa sa ating mga intervoices. Karamihan sa kanila ay mga young professionals. Praise God. Salamat din. Ako'y masaya din sa aking kinakapatid. Anak po yun ng aking ninong. Siya ay, mula nung ako'y nasa Baesa, ay naglilingkod sa Panginoon. I praise the Lord. Mga minamahal, mga magulang, isa lang ang ating purpose. Pupunta tayo sa langit na bayan. At sa pagpunta natin sa langit, may kasama tayong pupunta roon. Yes, hindi masamang magtrabaho, mga young professionals. Hindi masama ang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi masama ang maabot ang pangarap. Pero isa lang ang ating purpose. Yun ay mga minor na bagay lamang. Isa lang ang major natin, ang makarating tayo sa langit at makapaglingkod sa Panginoon. Mga minamahal, sa lahat ng sinabi kong on, meron pong solusyon ang lahat. Ano nga po ang una, mga kapatid? Unbalanced schedule. Pangalawa, bakit ka na-stress? Unused talents. Pangatlo, unconfessed sin. Pangapat, unresolved conflict. And panglima, unclear purpose. Sa lahat ng na ito, mga minamahal, sa lahat ng UN na ito, meron tayong antidote. At siya ang bida sa kwentong ito. We have an unchanging God in a changing world. Isa lang ang antidote, isa lang ang solusyon. Pastor, bakit lahat yata negative? Unbalanced schedule. Unused talents. Pangalawa, unresolved conflict. Pangapat, unconfessed sin. Panglima, unclear purpose. Parang lahat naman, Pastor, negative, on. Pero ngayong umaga, mga minamahal, I want to share ang solusyon ng lahat ng na ito. We have an unchanging God in a changing world. Imelda family, meron kang hindi nagbabagong Panginoon sa pabago-bagong panahon. Sabi po ng ating bagong halal na Pangulo ng General Conference, ito ang kanyang message, mga kaminamahal ko. Basahin natin, church, for all Seventh-day Adventists. Ready, begin. Ang mga Seventh-day Adventists daw po ay distinct, kakaiba, special, pero hindi tayo distant. Hindi ibig sabihin tayo unique, hindi tayo ibig sabihin special tayo, ay hiwalay na tayo sa mundo. Distant. Malayo ang loob. Malayo. No, mga minamahal. Distinct tayo, special tayo, unique tayo, pero hindi tayo distant sa tao. We love people. We hate sin, but we love sinners. We love people. Hindi tayo distant. At tayo ang iglesyang grounded in the Bible and focus saan? Mission. Isa lang ang ating purpose, mga kapatid. Makarating sa langit, makasama ang Panginoon na meron din tayong nakasama pagdating ng Panginoong Jesus. Di tayo matutuwa na tayo lang sa langit. Gusto nating makapiling ang ating mga mahal sa buhay sa langit. Basahin natin to, church. Ang ganda ng payong ito. Ready? Begin. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, know Him, and He will have your path straight. Don't be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Pakinggan ninyo ang payong ito at kayo mabubuhay ng matagal at masaya. Basahin natin ito, mga minamahal. Pen of Inspiration, page 249. Ready, go. It is Satan's work to discourage the soul. It is Christ's work to inspire with faith and hope. Mga minamahal, gusto ng kaaway ma-discourage tayo, pero gusto ni Kristo na tayo ma-inspire. Ma-inspire nawa kayo ngayong araw na ito.
From stress to success. Ano yung 5 U, mga kapatid? Bakit ka na-stress? Number 1, unbalanced schedule. Number 2, unused talents. Number 3, unconfessed sin. 4, unresolved conflict at home and in the church. Number 5, unclear purpose. Pero sa lahat ng na ito, isa lang ang solusyon. We have an unchanging God in a changing world. Meron kang hindi nagbabagong Panginoon sa pabago-bagong panahon. Si Pen po ay aawit para sa atin ngayong araw na ito.